hindi ko totally ma-discount, no, na may role or walang role si Pangulo Marcos dito, no. Meron naman mga news reports na lumalabas, 'di ba, na mismong si Speaker Romualdez na ang lumapit kay Pangulong Marcos, 'di ba, para makipagpulong sa kanya tungkol dito. Pero kasi ang kakaiba rito, Frami, kasi yung 90% na support ni Speaker Romualdez, bakit biglang naglaho? Yun ang tanong eh. Mm-mm. Right? When Yes. when you talk about 90% of lawmakers, you're talking about mga 200, no? Mm-mm. 200 individuals, right? Ang tanong is, bakit biglang nagbago ang isip nila? No? Hindi naman siguro dahil lang sinabi ni Pangulong Marcos yon, di ba? Sa palagay ko, Frami, is talagang naramdaman na nila yung matinding galit ng taong bayan. Hindi na nila hindi na nila matatakasan eh. At sa palagay ko, kaya hindi nila matakasan is dahil pinaramdam yung galit sa social media mismo. Kasi Mm-mm. wala pa tayong mga rallies, di ba? Nagka-rally lang sa UP pero hindi ganun kalakas. Yung malaking rally sa September 20 sa linggo pa, Yes. right? Yes. So, ang worry ko is yung mga mambabatas natin sa kaka-monitor nila sa social media, nakita nila na yung galit ng taong bayan hindi na, dilubyo na. Mm-mm. At hindi mga troll, mga totoong tao na ordinaryong tao na nagpaparamdam ng galit nila sa social media. And I think that's a very significant development kasi right now yung mga mambabatas natin kinakabahan na based on what they see or what they hear sa social media. Mm-mm. Yes. So, attorney, what's next with this? At talaga po bang karapat dapat na maalis ito just to save the integrity ng mismong kamera? I don't buy that, no, Frami, kasi kahit naman mawala si Speaker Romualdez, mababa pa rin ang tingin ng taong bayan sa Kamara, no, sa Mm. House. Kasi nga, hindi lang naman si Speaker Romualdez yung involved dun sa Yes. sa mga kalokohan, di ba? Yung buong Kamara Mm. ang involved, di ba? Andiyan sila Zaldico, kung sino-sino pa mga pangalan na lumulutang doon sa mga akusasyon. So, yung pagbaba kung mapapalitan nga, I think ano lang 'yon, kumbaga parang band-aid lang 'yon, ano? But Mm-mm. ultimately, hindi na siguro masisave yung integrity kung meron mang isisave ng House of Representatives kasi talagang galit na galit ng tao sa kanila. Yes. Madungis na sila sa mata Mm. ng tao. So, attorney, anong dapat mga gawin? Kasi may mga panawagan din. Parang meron pong napakinggan po tayo, napanood na humihiling po na panawagan ng isang dating chairman po ng PACC, ang Anti-Corruption Commission, Presidential Anti-Corruption Commission, na buwagin na lamang po ang Kongreso dahil dyan naman po nangyayari daw po yung pong mga kababalaghan at mga nangyari po ng mga corruption po, attorney, to save the Congress. Of course, that we're not talking about House lang, kundi pati rin po ang Senado. Well, mali yun, no? Maling pananaw yun, Frami, no? Kasi to do that, kailangan mo amendahan ng konstitusyon Mm. or kailangan mo ng revolusyon, no? So, dalawang bagay na ayaw natin, no? Ang kailangan is yung mga mamamayan, yung mga botante, ibang tao ang iboto nila, Mm. right? Hindi natin pwede buwagin yung institusyon mismo, no? Kasi masisira tayong lahat kung bubuwagin natin yung institusyon mismo. Ang pwede natin gawin bilang mamamayan, bilang mga botante, Mm. ibang tao ang iboto natin.
Kasi kung iboboto natin, Rami, kung iboboto natin, mga pare-parehong pangalan pa rin, mga pare-parehong tao pa rin, then walang magbabago. Yung kabulukan ng institusyon, hindi magbabago, hindi mawawala. Mm. So, ang kailangan na panawagan is hindi buwagin yung institusyon. Ang kailangan na panawagan is ibang iboto, ibang tao ang iboto. Mm. Huwag na tayong bumoto ng mga dynastic politicians, huwag na tayong bumoto ng mga tradpoles. Ibang kandidato naman ang iboto natin. Mm, yes.